Ayun, okay, KGX, kumusta kayong lahat? Isang gandang hapon sa inyong lahat. So, kung titingnan natin mga idol, no? Kasi ang dami nagtatanong, everyday ba ako nagtitrade? Depende. Depende mga kapatid kung nakuha yung ating support or resistance, yung ibinigay natin sa inyo, no? So, ngayon, hindi siya nakuha. So, kung titingnan natin, ang nangyari kasi kagabi, ang sabi ko doon sa aking TA, is papasok ako sa 113,500. Kasi, ito yung TA natin noong nakaraan, na nagpaldo tayo ng 110. So, hanggang 113,500. Meaning, ang ganda na ng profit yan. So, ngayon, nag-set tayo ulit kung saan ako mag-short. Etong area na to, si 113,500 and 113,600. Kaya lang, hindi siya nakuha. So, kapag hindi nakuha yung sinet kong TA ko sa sarili ko, hindi ako nag-exit. Sabi nila, baka naman KGX nasunog ka kasi yung nakaraan kasi nasa 300 na yan to 400 USDT na yan. No, mga kapatid, nagwi-withdraw kasi tayo ng profit natin. So kapag medyo malaki-laki na yan, withdraw na tayo ulit. Kasi alam nyo naman na hindi na tayo di ba? Wala na tayong spot, mga kapatid. So ayan, withdraw natin 60, 300, 302. So ayan yung mga withdraw natin, mga idol. And then XRP, nag-withdraw din ako ng XRP. USDT lang tayo. $30 days. Yan. 87, yan. 202. So, ayan yung winidraw natin. No? So, ibig sabihin, bumabalik ulit ako saan? Sa dati kong trade. Kumbaga, hindi ako yung tipong pag nanalo ka, mga idol, market, negative ang market, balik lang tayo doon sa ating future. No? Pag nanalo ka mga idol, ang ginagawa ko, hindi ako nag-all in. No, ibinabalik ko yung puhunan ko na 40 USDT. Katulad ngayon, yan yung ginawa ko ngayon, yung 40 USDT, yan lang yung hawak ko ulit. No, kasi nag-withdraw na tayo, take profit na. And then, ang gagawin ko na pag naubos yan, if ever matalo, o ayan lang, 45 USDT, doon na lang ulit ako tawag dito, doon na lang ako ulit papasok. BTC USDT. Doon na lang ulit ako papasok, mga kapatid, 'di ba? Magpapasok ng pera, magdi-deposit. And then eto, ang gagawin ko dito, saan ka mag-long position diyan kay GX, no? Possible mag-long position ako dito sa 107,200 kung sakaling hindi makuha tong 113. Diyan ako mag-long position. Yan. No? And then, ang attitude ko, hindi ako yung tipong tingin ng tingin sa market, mga kapatid. No? Hindi ako tingin ng tingin sa market. Lagi yung tatandaan yan. Ano ako kumbaga, minsan lang ako magti-TA sa sarili ko and then magti-trigger na ako kagad dyan. So, magti-trigger ako and then mag-exit ako ng 20%, mag-cut-loss ako ng 20%. Ganun ang ginagawa ko. Kaya minsan, pagdating ko sa hapon, pag busy sa trabaho, pagdating ko sa hapon, doon ko pala makikita kung panalo ako o talo ko. Ganun siya, mga kapatid. Okay? So, yan yung entry ko sa BTC. No, maglulong ako ng 107 and mag-short ako ng 113.5. Okay? So, ganun lang yon. Hindi ako yung tipong, hindi, ano na ako, maglong na ako. Hindi ako ganun, mga bossing. Yung bahala na si Batman, hindi ganun. Okay? And then ngayon, may nakita ako ngayon si Trump. Trump coin, alam ko sa spot ko yun, Trump token. So, Trump token, we'll see kung ano yung pwede kong makita dito, no? Kasi minsan nag-ano lang ako nagtawag dito. Snipe lang tayo, mga kapatid. So, yan. Sa 1 hour time frame tayo, mga kapatid. 1 hour time frame. So, yan. Okay. Nakakita kasi ako dito sa area na to ng rejection ng 2 beses. So, inihintay ko na bumaba ulit dito si Trump sa 5.90, 5.9 or 5.9, 5.95, 5.98. Then maglo-long position ako dito kay Trump. Ganun ang ginagawa ko. Magti-trigger ako kay Trump, magti-trigger ako kay BTC. Kung ano yung unang makuha doon, yun yung papasukan ko, mga kapatid. No? Ganun. And then, syempre, kakatlos ako kay 5.8. So, kung titingnan natin dito, naman,
is rejected siya. So, ibig sabihin, yung mga buyers naman is pinupush nilang umakyat yung presyo. So, ngayon, tingnan natin. Pag pangatlong rejection na nangyari, possible baka lumipad yan. Ito naman, is titignan ko tong support na to. Once tong support na to, katulad ngayon, na-reject ngayon, di ba? To sa area na to. Pag yan umakyat hanggang dito, mga kapatid, ibig sabihin, strong support to for me. No? Strong support to for me. And then, kapag reject naman dito sa area na to, ibig sabihin, strong resistance to, mag-short ako dyan. So, yun yung ginagawa ko, mga idol. Okay? So, ganun lang, no? Hindi to financial advice, mga kapatid, pero siguro, kahit papano, makakatulong yung simpleng support and resistance lang natin. Kasi hindi naman ako tulad ng iba na sobrang galing talaga, no? Ano lang ako, the way ako mag-trade, kalmado lang. No, kasi hindi naman ako all-in boy eh. Hindi ako all-in boy katulad ng iba talaga. No, barya-barya lang, no. Nagmamalaking margin ako kapag spot. Okay, pagdating sa future, hindi. Wala yan. Barya-barya lang sa future. Parang laro lang, parang naiinip ka lang, parang ganyan. Pero yung sa spot, ayan, sa spot dyan tayo pumupoga talaga ng konti, no? So, ang ginagawa natin sa spot, sa bear market, no? Nag-iipon tayo ngayon, kaya nga nag-withdraw tayo. Nag-iipon tayo soon kung sakali ano yung mga possible na papasukin natin pagdating ng bear market, mga idol, no? So, yun ha. Sa mga nag-PPM sa akin sa Telegram, hintayin nyo lang, magre-reply din ako sa inyo. Marami lang kasi talaga akong ginagawa. And then, may inaayos ako yung yan, yung mga alaga natin, pinapakain natin, and then punta kami mamaya ni Mrs. doon sa binubuo namin farm. Kaya medyo hintay-hintay lang doon sa Telegram natin. And then sa Telegram naman natin, syempre ano yun, no? Community na maayos, okay? Community na bubuin natin hanggang bear market, okay? Na lahat, hindi tayo ganun ka-professional, pero ang ma-share ko lang sa inyo, ano ba yung nangyari the last bull run? Ano ba yung nangyari the last bear market? Ano ba yung ginawa natin para mapanatili natin yung emotion natin na matatag, no? So marami kasi sa atin, marami kasi sa atin na bago na mas maganda yung meron kayong eksperyensado pagdating sa yung kasama nyo na merong experience na ng isang cycle. Kasi bakit? Kasi yung mga mali nung taong yon, ako katulad ako, yung mga mali ko, i-share ko sa inyo. Ano ba yung ginawa ko mali? Ano yung ginawa kong tama? 'Di ba? So, yung tama na yon, siguro yun yung i-improve nyo. Yung i-share natin dun sa group, yun yung i-improve nyo. Okay? Pero laging yung tatandaan, hindi 100% ang crypto. Okay? Kaya sabi ko sa inyo, yung mga ilalagay nyo pagdating sa cryptocurrencies, hindi dapat ganun kalaki. No, nakikita natin yung karamihan sa social media, napakalaki ng mga profit nila. And then pinapapasok tayo sa mga group nila para para sundin yung minsan yung mga sinasabi nilang TA. Yung iba naman nagtuturo, no, nagtuturo kung ano yung mga ginagawa nila. Yun yung gusto natin sa community natin is matuto tayong lahat. No, hindi yung parang umaasa tayo sa mga signal. No, mas maganda may sarili kayong analyzation. Kumbaga para at least kahit papaano, 'di ba? Natututo tayo, mga kapatid, no? Yun lang at saludo sa inyong lahat, mga kapatid.